Alamin ang buong kwento ng laban ng mga manggagawa ng Ningbo Samsung Heavy Industry sa China. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang isang napapanahong issue mula sa China, kung saan ang isang kilalang kumpanya ay nagdulot ng tensyon sa pagitan ng mga empleyado at lokal na pamahalaan, mula sa pag-aatras ng kumpanya hanggang sa pagtitipon ng mga empleyado sa protesta. Tunghayan ang kanilang pakikibaka at hinaing sa ating video. Sa paglipas ng mga araw, lumalalim ang tensyon sa pagitan ng Ningbo Samsung Heavy Industries at ang lokal na pamahalaan ng Ningbo, lalawigan ng Zhejiang. Ano nga ba ang naging ulat ng alita na ito? Kamakailan lang libu-libong empleyado ang nagtipon sa pabrika, may hawak ng mga banner at nagpapahayag ng kanilang hinaing. Ano nga ba ang kanilang ipinaglalaban? Ayon sa mga empleyado, hindi sila sumasang-ayon sa pag-atras ng kumpanya dahil sa isang hindi pinag-uusapang pagsusuli ng lupa ng lokal na pamahalaan. Sa pamamagitan ng mga protesta, kanilang ipinapahayag ang kanilang pangangailangan sa kumpanya. Ang Ningbo Samsung Heavy Industries ay matatagpuan sa lungsod ng Ningbo, lalawigan ng Zhejiang. Kamakailan lamang ito ay nagpahayag ng pag-atras dahil sa isang hindi pinag-uusapang pagsusuri ng lupa ng lokal na pamahalaan. Simula noong Setyembre 8, libu-libong empleyado ang nagtipon sa pabrika. Hawak ang mga banner upang iprotesta. Sa video makikita natin ang ilang empleyado na pumapasok sa gusali ng administrasyon na sumisigaw ng kailangan ko ng pagkain. Ang banner ay naglalaman ng mensahe na ang dugo, pawis at luha ng kabataan ay dito lahat ibinuhos. Nananawagan ang mga empleyado na huwag silang iwanan dahil may mga anak silang kailangang suportahan. Sa pamamagitan nito, malinaw na hindi nila nais na umalis ang Samsung. Marami sa mga empleyado ang nagprotesta pa kahit gabi na. Sila ay natutulog sa sahig sa loob ng gusali ng administrasyon o sa labas ng damuhan. Ang pinakabagong balita ay ang libu-libong empleyado at kanilang pamilya ang lumalahok sa protestang ito. Mayroon din silang isang mahalagang panawagan. Umaasa sila na mag-alok ang kumpanya ng 3N kompensasyon para sa pagtatapos ng kasunduan sa trabaho. Ibig sabihin, nais nilang mabayaran ng 3 buwang sahod para sa bawat taon ng kanilang pagtatrabaho. Ano ang N+1? Ayon sa batas ng paggawa ng China, ang kompensasyon para sa pag-alis ng negosyo at pagtatanggal ng empleyado ay N+1, kung saan N ay ang 1 buwan na sahod para sa bawat taon ng trabaho. Halimbawa, kung ang isang empleyado ay nagtrabaho sa isang kumpanya ng 10 taon, maaari niyang matanggap ang 11 buwan na sahod bilang kompensasyon. Kung gagamitin ang rate ng 3N, maaaring makatanggap ang empleyado ng 30 buwan na sahod. Ang N+1 ay ang minimum na pamantayan na itinakda ng batas sa paggawa ng China. Ngunit sa nakaraan, ang mga malalaking banyagang kumpanya ay nag-aalok ng mas magandang mga package ng kompensasyon kapag sila ay nag-atras mula sa China. Gaano kaimportante ang N+ sa mga manggagawa ng China? Marami sa kanila ay sumunod sa patakaran ng N+3. Sa pag-atras ng Samsung Heavy Industries ngayong pagkakataon, iniulat na ang kumpanya ay nagkompensara ng mga empleyado ayon sa minimum na pamantayan. Dahil dito, hindi ito naabot ang mga inaasahan ng mga empleyado at nagdulot ng hindi pagkasiya sa mga protesta. Ipinagtanggol nila na ang pag-atras ng Samsung ay dulot ng pag-aresto ng lupa ng pamahalaan at na ang Samsung ang nagtermino ng kontrata ng empleyado sa kanilang sarili at dapat silang makakuha ng 3 sa kompensasyon. Upang pakalmahin ang mga empleyado, noong September 11, 6 na Koreanong senior management members ang pumunta sa lugar upang ipaliwanag ang sitwasyon sa mga empleyado. Ngunit sila ay pinalayas dahil sa kanilang pagiging hindi responsable. Sa kasalukuyan, parehong panig ay patuloy na nag-uusap. Siyempre, sinusuportahan namin ang mga empleyado na ipagtanggol ang kanilang lehitimong karapatan at interes mula sa pagsasalaula. Ngunit ang katotohanan sa China ay kapag ang mga banyagang kumpanya ay umatras, karaniwang nag-alok sila ng mas mataas na kompensasyon sa kanilang mga empleyado. Ngunit pagdating sa mga kumpanyang Chino, hindi na natin kailangan banggitin ang N+1. Ang karaniwang gawain ay subukang gawing mag-resign ng mga empleyado mismo ng malaya. Kung hindi mag-resign ang mga empleyado, gagamitin nila ang iba't ibang mga paraan upang guluhin ang mga empleyado hanggang sa gawin nila ito.
Dahil hanggat ang mga empleyado ay mag-resign ng kusang loob, hindi na kailangan bayaran ng mga kumpanya ng kahit isang sentimo ng kompensasyon para sa mga kumpanyang hindi maayos ang operasyon at nagsasara. Karaniwan nilang may utang sa kanilang mga empleyado ng ilang buwang sahod, hindi pa masabi ang kompensasyon. Ang pananaw sa social media ay hindi mali ang Samsung sa pag-alok ng N+1 na kompensasyon ayon sa batas sa paggawa. Ano ang dahilan ng pag-atras ng kumpanyang Samsung sa bansa? May balita na ang pag-atras ng Samsung ay kaugnay ng pag-aresto ng lupa ng gobyerno. Ang Samsung Heavy Industries ay napaliligiran ng mga pabrika ng kemikal at ang plano ng gobyerno na bawiin ang lupa upang paunlarin ang industriya ng kemikal. Ang mga dokumento ng lokal na pamahalaan ay nagpapakita rin na binili muli ang lupa ng Samsung Heavy Industries. Ngunit inanalisa namin na ang aksyon ng gobyerno ay maaaring kasuwato rin sa estratehiya ng Samsung kaya't ito ay nagdulot sa pag-atras. Kaya't dapat ding magbunto ng bahagi ng responsibilidad ang lokal na pamahalaan. Ang planta ng Ningbo ay ang unang base ng paggawa ng barko ng Samsung Heavy Industries sa China. Ang plano ay tinatag noong Disyembre 1995 na may kabuuang pamumuhunan ng mga $250 million sa US na sumasakop ng kabuuang lawak na 194 hectares kung saan isasama ang mga pinapahiram na empleyado. Mayroong mga 4,800 na empleyado ang Samsung Ningbo, ngunit sa pagkakataong ito, mayroong mga 1,500 na full-time na empleyado lamang ang makakatanggap ng kompensasyon. Ang Samsung Heavy Industries ay nagsasagawa ng operasyon sa China sa loob ng 26 years at mayroong 15 years na pagtatrabaho sa average ang mga empleyado. Ano ang age bracket ng mga empleyado ng Samsung? Marami sa kanila ay nasa kanilang 40s na. Ang pag-atras ng Samsung ay magdudulot sa isang malaking bilang ng mga manggagawa na mawalan ng kanilang trabaho. Sa edad na 40, maaaring hindi nila madaling makita ang parehong uri ng trabaho. Bukod dito, ang mga senior na empleyado rin ay may matinding pagmamahal sa kumpanya at hindi nila nais na hayaan ng Samsung na umalis mula sa kanilang puso. Ano ang magiging epekto ng mga pag-atras ng Samsung sa bansang China? Sa mga nakaraang taon, sa ilalim ng mga anti-Japanese, anti-Timog Korea, anti-Europe at anti-US na mga pagbabago na inaakay ng CCP, patuloy na kumakalat ang balita ng pag-atras ng Samsung mula sa China. Ayon sa mga ulat, ang produksyon ng Samsung ngayon ay bumubuo ng 20% ng GDP ng Vietnam. Sa buong Timog Silangang Asya, ang mga empleyado ng pabrika ng Samsung ay umaabot na sa 140,000. Sa China, ang bilang ng kanilang mga manggagawa ay nabawasan mula sa 35,600 noong 2013 hanggang 8,580 noong 2015. At matapos ang ilang taon ng sunod-sunod na pag-atras, mayroon ng napakakaunti na lamang ng mga empleyado. Maraming kumpanya na may negosyo sa Samsung ay naapektuhan rin at ang pag-atras ng Samsung ay nagresulta sa pagkawalan ng higit sa 100,000 na trabaho. Tinukoy ng mga tagapagmasid na ang mga nakaraang 2 taon ang digmaang pangkalakalan sa pagitan ng US at China, ang pandemya ng COVID-19 at ang kawalang katiyakan ng mga patakaran ng China ay pilit na nagpapabagsak sa maraming multinational na kumpanya na umatras. Ang pag-atras ng mga banyagang kumpanya ay nagdulot rin ng relatibong malalaking epekto sa industriya ng pagmamanupaktura ng China at sa pagkasira ng industrial na chain habang pinalalala rin nito ang suliraning sa kawalan ng trabaho ng bansa. Ayon sa mga insider sa industriya, sa mga nagdaang taon, dahil sa pagtaas ng mga gastos sa trabaho at mga pagbabago sa kapaligiran sa negosyo, ang mga bentayan ng China sa mga industriya ng pagmamando at pagmamanupaktura ay mabilis nang nawawala. Ayon sa mga ulat, nilipat ng Apple ang lahat ng 8 pabrika nito mula sa China patungo sa India. Ang Foxconn, isang pangunahing tagagawa ng OEM, ay matagal nang gumagawa ng mga iPhone at iba pang hardware products para sa Apple. Nilipat rin nito ang mga pabrika sa Vietnam at India na nagdulot ng pagkawala ng hindi bababa sa 100,000 na trabaho sa China. Ngayon, ang Foxconn China ay may mga natitirang 800,000 na empleyado. Kung tuluyang atrasan ng Foxconn ng China, ang 800,000 na mga ito ay haharap sa kawalan ng trabaho kaya't maraming sosyal na kaguluhan ang inaasahan. Noong Abril, isinara ng Walmart ang pinakamalaking retailer ng US
ang 6 na tindahan sa China noong 1996. Pumasok ang Walmart sa China at nagbukas ng kanilang unang tindahan sa Shenzhen na nakasara rin noong Abril. Sinabi ng ilang media na isinara ang Walmart, mga kumpanyang umatras ng negosyo sa bansang China. Sa loob ng 4 na taon mula 2016 hanggang 2020, may 80 na tindahan sa China ang nagsara at simula ng taong ito, may isa pang dosena ang nagsara. Noong nakaraang taon, naglaan ang pamahalaan ng Japan ng bilyong-bilyong yen na subsidiya sa mga kumpanyang Japan na nais umatras mula sa China patungo sa Bangladesh o iba pang mga bansa sa Timog Silangang Asya. Ayon sa Asia Times, mahigit sa 1,700 na mga kumpanya at gagawa mula sa Japan ang umatras mula sa China. Noong nakarang taon sa katapusan ng Abril ng taong ito, sumali rin ang kumpanyang Hapon na Panasonic sa pag-atras at ipinahayag na isasara nito ang kanyang pabrika ng dry cell sa Shanghai sa susunod na taon. Matagal nang nag-ooperate ang Panasonic sa mainland China, ngunit sa nakalipas na 10 taon ay matagumpay nang nagsara ang kanyang pangunahing mga pabrika sa China. Ayon sa mga ulat ng media noong Setyembre 10, ipinahayag ng Toshiba, isa sa mga pangunahing kumpanya ng kagamitan sa bahay sa Japan, na isasara nito ang kanyang huling pabrika sa Dalian sa katapusan ng Disyembre. Bago ito, isinara ng Italian TV factory noong 2013. Ayon sa mga ulat, ang pabrika ng Dalian na isasara ay itinatag noong 1991. Ito ang unang base ng produksyon ng Toshiba sa China at may kasaysayan na ng 30 taon. Sa kanyang kasikatan noong mga 2010, ang planta ay may halos 2,400 na mga empleyado. Nagpapahalaga rin na isa sa mga pangunahing pangyayari na nagdulot sa pag-atras ng Toshiba ay ang pwersadong pagsasara ng Italian-Japanese Fashion Commercial Street. Matapos ang pagbubukas noong Agosto 25, 2019, ang $930 million na commercial street ay nagdulot ng anti-Japanese na pag-uusig sa internet ng China. Maraming mga mamamayang Chino ang naglunsad ng napakaraming mga verbal na atake sa Japanese Fashion Street sa Dalian na nagpapahiwatig na nakakalimutan nito ang aming pambansang kahihiyan, ang Japanese na kultural na pag-atake at nasasaktan ang damdamin ng mga mamamayang Chino. Kahit isang artikulo sa opisyal na pahayagan ng CCP, ang People's Daily ay nagbigay diin sa mga bansa sa Dalian na lubhang naapektuhan ng pagsalakay ng mga Japanese na hindi naaangkop na gamitin ng Japanese na hype sa kultura para sa tubo. Sa malakas na pampublikong pagpapalakas at kritisismo mula sa mga netizens, ang pamamakala ng commercial street ay pinilit na ipahayag ang pagsasara nito noong September 1, ilang araw lamang pagkatapos ng pagbubukas. Ayon sa isang tagapagkomento, ang mga pang-aabuso online ay nagresulta sa pagsasara ng mahigit sa 1,000 tindahan sa China, 4 na negosyong Japanese at 1 negosyong Nepalese, at matagumpay na pinalayas ang higit sa 30,000 na mga manggagawang traidor. Ang pag-atras ng mga dayuhang kumpanya na ito ay hindi lamang nagdulot ng maraming kawalan ng trabaho, kundi nagdala rin ng malaking epekto sa upstream at downstream na industrial na kadena sa lokal na ekonomiya. Ang mga pag-atras ng mga dayuhang kumpanya ay hindi lamang nagdudulot ng tensyon sa loob ng China, kundi maaari rin itong magdulot ng malaking epekto sa lokal na ekonomiya at sa kabuoang industriya ng bansa.